happy bahay, happy buhay. This morning po, ang pag-uusapan natin is how can we teach our kids to have their own prayer life? Wow. We all want our kids to grow up knowing God in a deep way. Di ba, honey? Lahat ng magulang gusto ang mga anak nila may relasyon and they know how to fellowship with the Lord. Amen. Do you know that as parents, we can help them develop a lifelong thirst and hunger for the presence of God? Amen. And how do we do that exactly? Unang-una po, lead by example. Napakaganda, honey, na makita ng mga anak mo na kayo mismong mag-asawa, kayo mga magulang nila, know how to pray. Amen. In different circumstances. Hindi lamang po during mealtime, but let your children see you pray in tough times, during times when everything is smooth. Yes. Alam mo, honey, ulitin ko lang yung sabi mo, no? Gusto natin mga magulang na magkaroon ng malalim na relasyon Yes. ang bawat anak natin sa Panginoon. I remember lately, honey, no? Nanonood ako ng isang vlog, meron isang celebrity, sabi niya, it is not my goal na yumaman ang aking mga anak, but it is my prayer na magkaroon sila ng isang malalim na relasyon sa That's Panginoon. Kasi nga daw, honey, kapag malalim ang relasyon ng isang bata sa ating Lord and Savior, it is easier for them to navigate their lives Yes, habang lumalaki sila, that's hindi true. ba? Ikalawa, pray together as a family. This Ang is ganda very, yan. very Yes. vital, very, very important. Importante po to have a family prayer time. Yes. Incorporate this in your daily routine. Maganda sa Na isang sana hanggang pamilya. ngayon meron pa rin yan, Yes, ano? na talagang sama-sama kayong nananalangin at lumuluhod sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon na meron kayong pangangailangan, but even in good times. Alam mo, honey, natatandaan ko nung araw ng mga bata tayo, meron talagang prayer time, usually 6 o'clock, di ba? Kahit nasa labas ka, kailangan pumasok ka na ng bahay dahil sabay-sabay kayong mananalangin. And connected din sa pagkakaroon ng family prayer time. Ikatlo, honey, yung pagkakaroon ng family altar. Amen. And hindi na ito masyado na pa-practice kaagapay, pero napakaganda po if we can do this in our own homes, that we create a space where your children can sit comfortably and just talk to God, di ba? Yung alam nila na dito sa place na to, di ba, kakatagpuin ko ang Panginoon, andyan ang Bible, meron dyan mga player ng Christian music, na alam mo yung sacred place, although we can talk to God naman anywhere, but ito Yes. yung family altar, honey, na talagang place where they know kakatagpuin sila ng Panginoon. Naalala ko, honey, isang movie, no? Yung War Room. Meron talaga Yes. silang isang kwarto na lumuluhod sila sa Panginoon, Totoo. hindi ba? Ika-apat, don't keep them sheltered from the hardship of life. This is Yes. very, very important, honey. Let them turn to God in times of trouble and pour their hearts out. Maganda na matuto ang ating mga anak na lumuhod, lumapit sa Panginoon, manalangin, magdasal at magpuri. Kasi, honey, nagiging spontaneous sa mga anak natin na talagang lumapit sa Panginoon when they are in need, when they are going through some difficult times. Pero yun nga dapat ituro natin, anak, lumapit kayo sa Panginoon, you talk to God in good times and in bad times. No matter the age, prayer is one of the greatest tools we're given for making our way through life. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay Kapag manalangin. tatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong At Pineda. ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay!